Nagte-trending na dream cake, 3 sangkap lang yung magagamit natin dito. Tama yung narinig nyo, 3 sangkap lang yung magagamit natin. Kailangan lang natin ng all-purpose cream, chocolate, at itlog. Kahit anong brand ng all-purpose cream ay pwede. Pati nila rin sa chocolate ay kahit ano ay pwede rin. Sa una nga ay separate lang muna natin yung egg yolk saka yung egg white. Yung egg yolk lang kasi yung gagamitin natin, dalawa nga. Then yung egg white ay tatabi na lang natin, magagamit natin ito sa susunod pang mga lulutuin. Tapos sa aking kawali ay sinalin ko na yung all-purpose cream. Then nilagay ko na rin yung egg yolk. Then sa part na ito ay tandaan na dapat ay hindi pa bukas yung kalan natin. Kasi baka mag-scramble egg yung ating egg yolk niyan. Kailangan muna natin tong haluin ng haluin. Tapos ay sinet aside ko muna yung ating mixture. Then binalatan ko na nga itong curly tops or flat tops. Ito na nga lang yung ginamit ko. Medyo mura-mura kasi ang price dito kaysa dun sa ibang mga chocolate, lalo na yung mga bar. Pero nakadepende naman sa inyo kung anong gusto nyong chocolate na gamitin. Pwede naman kahit ano. Kung gusto nyo yung may mani, ay pwede naman. Bago ko simulang buksan yung kalan, ay dapat nabalatan ko na itong chocolate. Kasi baka mamaya ay ma-over ng pakulo yung ating mixture kanina. After ko nga mabalatan lahat yung chocolate, ay binuksan ko na nga yung kalan. Take note na dapat mahina lang ha. Dahil hindi dapat ito kukulo. Yung saktong iinit lang siya pagka umuusok o may bula-bula ng konti ay pwede na. Then, saka natin ilalagay yung chocolate na binalatan natin kanina. Tapos ay hahalu-haluin lang din natin to hanggang sa matunaw yung chocolate, then mamix siya ng maayos. Tapos sa recipe na ito ay hindi na ako gumamit ng kahit anong asukal o pampatamis kasi yung chocolate na yung magbibigay ng tamis sa kanya. Pag okay na nga yung ating mixture at kumulo ng konti o yung nagbula-bula na, ay pwede na natin to i-transfer sa ating lagayan. Kahit anong lagayan ay pwede naman. Then after ko itong matransfer, ay lalagay ko na ito sa rep. Papa-overnight ko lang ito hanggang sa tumigas, then makuha ko yung tamang consistency niya. Sa chiller lang ilalagay ha, hindi sa freezer. Then after ng magdamag, ay ito na nga yung itsura niya. Then bubudburan ko lang ito ng cocoa powder sa ibabaw. Optional lang ito ha, depende na lang din sa inyo. Then nilagyan ko rin siya ng konting powder milk para mas masarap siya. Itong recipe na to ay hindi sobrang katamisan kasi nga ay wala na tayong nilagay pang kahit anong pampatamis. Then hihiwain ko na nga ito para matikman naman. Dun sa mga nagtitipid at gustong gumawa ng dream cake, ito na yung recipe na nababagay sa inyo. Tiyak na magugustuhan ito ng lahat, lalo na pagka may handaan sa inyo. Medyo kakaiba, pero napakasarap. Biruin mo yon, 3 sangkap lang yung ginamit natin, pero nakagawa tayo ng dream cake. Hindi tayo gumamit ng oven, pero nakagawa tayo. Pero hindi ito yung literal na dream cake ha. DIY lang ito, tandaan. At dito na nga tayo sa pinaka-exciting part lagi. Syempre, yung titikman natin. Masarap siya, lalo na pagka malamig. Kagigising ko lang dito, pasensya na sa pagbubuka ko.